Ang alamat ng rosas. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang dalaga ang pangalan ay Rosa. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mabait, maganda at mapagkumbabang babae. Dahil dito, maraming binata ang nahuhumali sa kanyang kagandahan. Ngunit isa lamang ang mahal ng kanyang puso. Si Delphine, isang simpleng magsasaka. Minahal ni Delphine si Rosa ng buong puso. Araw-araw ay dinadalhan niya ito ng sariwang bulaklak mula sa bukid. Ngunit tutol ang ama ni Rosa sa kanilang pagmamahalan. Dahil nais nitong ipakasal si Rosa sa isang mayamang lalaki na anak ng gobernador. Kung sino man ang makakapagbigay sa akin ng bulaklak na hindi pa umiiral sa mundong ito, siya ang mapapangasawa ni Rosa. Wika ng ama sa paniniwala, imposibleng mangyari ito. Nalungkot si Delphine, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa buong gabi, nanalangin siya sa mga diwata ng kagubatan na tulungan siya ang kanyang wagas na pagmamahal kay Rosa. Kinaumagahan, nagbising siya na may kakaibang bulaklak sa kanyang kamay na may malalambot na talulot. Mapula ang kulay na parang dugo ng puso at may amoy na kaibango. Dali-dali niya itong dinala sa ama ni Rosa. Namangha ang ama ni Rosa. Wala pa siyang nakitang ganoong bulaklak. Tinanggap niya ang pagkatalo at pumayag na ikasal si Rosa kay Delphine. Ngunit isang trahedya ang nangyari. Habang papunta si Delphine sa simbahan para sa kasal nila, inatake siya ng mga tulisan. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, ngunit siya ay nasugatan ng malubha at namatay sa bisig ni Rosa. Sa sobrang lungkot ni Rosa, ang walang buhay na katawan ni Delphine, mula sa kanyang mga luha, tumubo ang mga bulaklak na kagaya ng dala ni Delphine. Tinawag ito ng mga tao bilang rosas mula sa pangalan ni Rosa, bilang alaala ng isang wagas na pag-ibig. Aral ng alamat, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, at ito'y handang magsakripisyo. Hanggang sa huli, mula sa pag-ibig at sakripisyo, maaaring tumubo ang kagandahan kahit sa gitna ng sakit.